Guys, tignan nyo to. Habang nasa Angeles kami nung Martes, July 30, pauwi na kami niyan, so may pumara sa aming nakamotor, yan si kuya. Tapos bababayan ng motor, tignan nyo. Pagbaba niya, okay pa naman yung lakad niya, tas bigla na lang, yan, paika-ika na siya ng lakad. Pinahinto niya kami, tas tinuturo niya yung likod namin. Kagagaling lang namin yan namili ng mga karne, kaya yung likod namin puno ng mga karton yon na laman na stocks. Sabi niya may nahulog daw kaming karton sa likod. Tapos chinek nung asawa ko, pagtingin niya dun sa likod, parang wala namang nalaglag, parang wala namang nabawas dun sa mga box. Sabi niya ni kuya, may nalaglag daw kaming maliit na box, tapos nasagasaan daw niya, tumalon pa nga daw yung motor niya. Tapos parang sinasabi niya na tumamba siya or nadulas siya, tapos yun nga iika-ika siya ng lakad. Hindi siya nagagalit nung in-approach niya kami, parang concern pa nga siya basta ang pinipinpoint niya, natumba siya, nasaktan siya dahil dun sa box na nalaglag namin. Tapos nung sinabi nung asawa ko na parang wala namang nalaglag, ayun, umalis na siya. Tapos naisip naming i-review tong dashcam nung sasakyan namin kasi meron naman tong front and back camera. So ito yung back camera namin mula doon sa meat shop hanggang doon sa pinahinto niya kami. So kung mapapansin nyo dyan, wala siya sa likod namin, hindi siya nakabuntot. Tapos, chinek talaga namin kung may nahulog bang box talaga. Tapos, wala naman kaming nakita sa camera. Kasi kung may mahuhulog, at least makikita man lang, 'di ba? Kasi, kuhang-kuha naman sa camera yung buong daan. Tapos, tinanong nung asawa ko kung saan banda nahulog yung box. Sabi niya, malapit daw dun sa school. So, nadaanan na namin dyan yung school na sinasabi niya, wala namang nahulog. Tapos, tinanong namin kung nasan na yung box. Sabi niya, pinulot daw nung tricycle. Tapos, yan, paliko na kami niyan. Yan, bigla siyang lumabas. Tapos sinundan na niya kami. Ang bagal lang namin dyan kasi medyo mabigat yung sakay namin kasi nga mga karne. Tapos kumakain kami, nagmemeryenda kami dyan. Kaya ang bagal lang ng takbo namin. Tapos yan, sinusundan lang niya kami. So kung talagang may nahulog kami, tas nag-cause ng pagkakatumba niya, bubusinahan man lang sana niya kami. Hindi siya nagbubusina Sinusundan lang niya kami ng mabagal. Yan, nakasunod lang siya sa amin. Yan, tapos pagdating dito, yan, in-overtaken na niya kami. Pinahinto na niya kami nung time na yan. Yan, lumabas yung asawa ko dyan. Tapos ako, hindi ako lumabas. Nandun lang ako sa loob ng sasakyan kasi syempre nakabukas lang yung sasakyan. Tapos may mga mahalaga din naman kaming gamit sa loob. Tapos, nag-uusap sila. Pero bago bumaba yung asawa ko dyan, chinek na niya kung may kasama yung kuya kasi syempre mahirap na biglang may papara sa'yo sa daan na papahintuin ka. So, hindi naman sa pagdududa pero kailangan nating mag-ingat. Lalo na iba na yung panahon ngayon. Madami na yung masasamang loob, madami na yung scammer na iba-ibang style yung ginagawa. So, hindi ko naman sinasabing scammer si kuya, no? Pero, ang weird lang kasi. Kasi kung totoong may nahulog kaming box, tapos nasagasaan niya, natumba siya, tas yan nga dahil nga doon kaya iika-ika siya. At least may bumusi naman lang sana sa amin or nag-caught ng attention namin. Ang bagal namin Pero wala naman. Tapos, wala namang bakas dun sa likod namin na may nahulog. Tsaka mabigat kasi yung mga box So, hindi siya basta-basta mahuhulog. Tapos, pagdating namin dito sa Baler, chinek namin lahat nung binili namin sa resibo, tsaka yung sakay namin. Kumpleto. Wala kaming nahulog, walang nawawala. So, wala talagang nahulog galing dun sa sasakyan namin. So, yun lang. Ang weird lang. Hindi namin alam kung totoo yung sinasabi ni kuya. Or kung totoo man, baka hindi sa amin galing yung box na yun. So, yun lang. Kung sino ka man kuya, sana gumaling na yung paa mo. At mag-ingat po tayong lahat. Yun lang. Bye!